Breaking news, tulay ng Kath din. Ako magsasama sina Alden mga kasembreros at saka si Joros sa isang series. No? Ito nga yung Code Grain na kanilang press con kagabi mga kasembreros. Pero may mga minor items tayo mga kasembreros ha. Unahin ko itong pinost din ni Alden sa kanyang Instagram kagabi. Itong kanyang Dr. O Skin Lab na endorsement mga kasembreros. So dito ay parang naka bathrobe si Alden mga kasembreros na black, tapos hawak-hawak niya of course at ina-apply kunwari ang Dr. O Skin Lab sa kanyang face na baby face baby face mga kasembreros. So ito po ay part ng kanyang endorsement. Kasi alam natin na grabe no, loyal din yung Dr. O Skin Lab kay Alden mga kasembreros. And ganun din naman si Alden. So ibig sabihin may good relationship yung company na Dr. O Skin Lab kay Alden mga kasembreros. May caption siya dito sa kanyang Instagram Tapos parang meron pala silang promo dito. Sabi ni Alden, sharing my secret to keeping my oily skin and breakouts under control with the Dr. O Skin Lab Spotless Exfoliating Toner. Tapos heart emoji. Sabi niya, keep your breakouts under control for 299 pesos on Shopee from April 22 hanggang 26, 2026. So yun yung kanilang parang promo mga kasembreros na itong spotless exfoliating toner niya ay 299 pesos lamang sa Shopee simula ngayong araw hanggang 26 year 2026 mga kasembreros. So as expected ay grabe no, sa 34 na edad ay hindi mo mahalata na siya ay 34 years old na mga kasembreros. So si Phenomenal Box Office Cinema King na talagang dito, hari ng brand endorsements mga kasembreros. So may mga ano rin naman iba kasi kailangan din nilang kailangan din may ibang artista mga kasembreros, pero syempre may top 1 male brand endorser sa Pilipinas, celebrity endorser, top 1 female celebrity endorser sa Pilipinas, ganon mga kasembreros. Tapos si Mercy nag-post na naman siya dito ng kanyang kulit moments no, dito sa frutas nga nila mga kasembreros. Dito ay group picture nila, pero ang ginawa ni Alden dito sobrang kulit mga kasembreros. Yung parang caption dito ni Mercy ay yung lahat kami ay nakatutok sa camera dahil group picture, pero siya naman ay nakatutok dun sa cellphone na kasi ito yung time na kinukulit niya si Mercy, na parang sinasabi niya na magpapa-viral na naman yan siya. Tapos sabihin niya kasambahay na naman yan siya. Tapos ito naman yung niya pala, yung parang group picture nila sa ibang angle mga kasembreros. So na-flash ko na yung yung parang kulit moment niya na tumitingin siya sa baba ng video mga kasembreros habang yung kasamahan nga nila ay busy sa posing no, doon sa camera, sa harap ng camera mga kasembreros, not knowing na yung isang camera ay nasa baba. Yung ni Mercy, dito yung camera ni Mercy sa baba na doon siya nakatutok, doon siya nakatingin mga kasembreros. So ang kulit lang no ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros dito. So ibang angulo ito mga kasembreros. Tapos si Sylvia Bell no, nag-post din dito 8 hours ago. Alden Richards at saka si Kath mga kasembreros dito sa kanilang Hello Love Goodbye na post. Parehong classy at effortlessly stunning sa kanilang all black look. So ito yung time na Hello Love Goodbye mga kasembreros na naka itim no na outfits ang Kath din mga kasembreros. So si Sylvia Bell ay isa ring masugid na Kath din admin or Kath din fan. So medyo enhance na lang yung jacket nito, pero meron talaga silang gantong outfit mga customers during pictorial ng Hello Love Goodbye. So grabe daming reaction. So 178 mga kasembreros. So parang
nilagyan siya ng dito, AI, pero meron talagang outfit na ang Kath din mga kasembreros na ganito. Tapos 27 minutes ago, parang umasa dito no si Ma'am Rowena, na si Alden at saka si Maine Mendoza ay magsama sa Code Gray mga kasembreros. So pero malabo yata ito kasi meron na tayong or meron na silang kompletong set of cast mga kasembreros sa medical drama series na Code Gray nga no. Sabi ito, wow, sana isama nyo rin si Maine sa teleserye, bagay din siya maging doktor eh. Tapos picture nga dito ng Aldab mga kasembreros. So iniwasan na lang ganito kasi syempre si Ma'am Maine Mendoza ay meron ng asawa mga kasembreros. So bagaman pwede naman sana, pero alam naman natin yung background and yung story na baka aasa naman yung mga fans, no, talaga mababaliw na talaga mababaliw na naman sila and so on. Tapos pag na-disappoint kasi hindi nga sila magkatuluyan kasi nga may asawa na si Ma'am Maine Mendoza, ay baka grabing disappointments yung maranasan ng ibang fan mga kasembreros. So pangit naman yung ganun no, na dito na masyado siyang pinaasa no mga kasembreros, and then hindi rin naman magkakatuluyan sa huli mga kasembreros. O pwede pa talaga ang Kath din kasi paraw silang single mga kasembreros. Tapos ito na nga major item tayo mga kasembreros, magsasama ang tulay ng Kath din at si Alden mga kasembreros. So alam natin no na si Joros Gamboa ay kabilang sa mga cast no ng Code Gray mga kasembreros. So nag-release na ng press con at media launch mga kasembreros kahapon or kagabi. Late ko na ito na isama kasi nga natapos na yung ating mga items kahapon. So nagulat ako kasi dito si Joros, alam kong busy siya sa sa parang sanggang dikit yata ni na Dennis Trillo at saka ni General Mercado. And nagulat ako na meron pala na magkakasama ulit sila mga kasembreros na, and ang dami na namang Kath din fans sa nabuhayan no mga kasembreros. So for the record, yung mga cast na kasama ay bigatin din to no. Unang-una dito andito si Christopher De Leon na sobrang batikan na at veterano sa pagiging artista or acting mga kasembreros. So kasama din sina Andrea Torres. So tama yung yung senior ng isang Kapuso insider dati na si Andrea Torres, ang isa sa mga leading ladies no, si Andrea Torres mga kasembreros. Andito rin sina Shuvi Etrata, si Faith Da Silva, si Allen Ansay, si Joros Gamboa of course, si Christian Bautista, Christopher Martin na sobrang close ni Alden, and then si John Lucas mga kasembreros. So yun, sobrang ang ganda ng team up din dito mga kasembreros no. And parang parang nagugulat ako sa mga actions nila no, kasi dapat 'di ba sabi ni Alden lilipad niya siya papuntang Siargao, pero ito hindi pa pala mga kasembreros no. Line of 2 na ng April, so hindi pa rin siya nakakaalis papuntang siguro after nito no, kasi akala ko dati after Frutas, tapos hindi pa pala. Siguro after na nito talaga mga kasembreros no, baka next week or the next day, or baka mamaya mo no, kasi ako nag-voice over ng April 21 ako nag-voice over mga kasembreros. So kasi medyo yung ating technical issues, pero yun, nag-voice over na ako ng ahead of time para hindi ako matambakan ng maraming gawain mga kasembreros and mga ka-fanatics. So yun no, as usual, talagang happy ang bawat isa dito sa media launch nga nila mga kasembreros ng Code Gray. So may share dito na isang admin mga kasembreros na possible outfit ni Dr. Grayson. Yung kanyang pangalan dito ay si Dr. Grayson mga kasembreros. May isang outfit siya dito na parang siguro kasi parang surgeon siya dito mga kasembreros no.
wala pa ako nung mismong boses na pinagsalita sila isa-isa mga kasembreros. Baka sa next vlogs na natin or sa next vlog na natin masasali yung item na yun mga kasembreros. So i-update ko rin din kayo of course no mga kasembreros. So yun, yung kanyang pangalan dito or parang nag-share na outfit na naka-green si Dr. Alden or Dr. Grayson mga kasembreros. Na possible outfit nga no kasi ito naman talaga yung yung outfitan ng mga surgeon no, or ng mga nasa hospital mga kasembreros. So si Dr. Grayson no mga kasembreros. So abang-abang tayo ng tao dito ng mga update pa dito mga kasembreros. So grabe ang casting nila. So sabi ko si Joros Gamboa, nagulat talaga ako na nakasama ulit ni Joros. Na alam natin na siya yung pambansang shipper no? Si Joros at saka si Alden mga kasembreros. So si Joros pa naman kasi nito, nakakausap niya to kasi di ba born again si Christian si Joros. So every time na meron siyang problema, na nagkaroon nga siya ng anxiety doon sa may Canada, ay sila yung dalawa na nagsisharean ng kwento-kwento mga kasembreros or ng pinagdadaanan sa buhay and putting God no sa center ng kanilang relationship at buhay mga kasembreros. So kung kaya marirelieve na naman mga kasembreros yung yung kanilang pagsasamahan sa Hello Love Again mga kasembreros at Hello Love Goodbye. So alam na so baka mag-advise din si Joros na ganito ganyan no. So si pala Dr. Grayson Lazaro yung kanya magiging screen name dito ni Alden sa Code Gray mga kasembreros. So talagang abangan natin ito, and of course yung mga spoofs no na pero alam ko uunahin pa nila ang Love Siargao. So expect ko na medyo matatagalan pa ito no mga kasembreros, depende na sa kanila kung ano yung unahin nila. Pwede rin naman siguro na pero kung nasa Siargao si Alden tapos magsushoot pa siya ng Code Gray ay masyadong hassle na sa kanya mga kasembreros. So kung kaya abangan na lang natin no yung mga yung mga gagawin pa ni Phenomenal Box Office Cinema King no. So naka-white yung tema or yung color motif nila no sa press con kahapon mga kasembreros. So naka-white sila tapos si Alden pala naka-dirty white siya dito mga kasembreros. So yun po no, talagang may kulitan moments din sila dito ni na Faith Da Silva kasi si Faith alam naman natin na sobrang kalog nito. Sobrang kalog ni Faith Da Silva at si Shuvi Estrata no, reyna din ito ng kakalugan. Kakalugan at saka comedy ito si Shuvi na Bisaya din no, proud Bisaya din si Shuvi mga kasembreros. Talagang makulit din ito at saka may sense of humor talaga ito si Shuvi Estrata mga kasembreros. So yun, abang-abang pa tayo sa mga further updates pa nito no. So natutuwa lang talaga ako no, kahit ako natutuwa na si Joros no, kahit si Joros man lang na nakasama ni Alden sa kanyang medical drama series na Code Gray mga kasembreros kasi pambansang shipper nito. And parang mature na si Joros talaga sa when it comes to spirituality no. Kung kaya masishare niya ng mga verses and then makapag-usap sila ng heart-to-heart talk mga kasembreros ni Alden when it comes to siguro mga issues na kinakaharap din ni Kath mga kasembreros. So yun talagang nakakatuwa at saka parang nabuhayan yung ibang Kath din ibang Kath Dinatics parang nabuhayan din sila ng loob na magsasama ulit si Alden at saka si Joros mga kasembreros. So tulad dito sa isa no, may shinare siya dito na picture ni Alden, pinagtabi niya mga kasembreros at saka ni Joros na yun nga na magsasama sila mga kasembreros sa Code Gray no, sa medical drama series na Code Gray. Sabi dito ni Chard Fulkerson 1 hour ago, ang saya magsasama ulit silang dalawa sa teleserye. Congrats Sir George Gamboa, siguro patatawanin mo na naman kami dito sa teleserye ninyo. Good luck sa taping ninyo.
Code Gray very soon. So talaga no, patatawanin na naman tayo ni Joros dito mga kasos. Pero tingnan natin kasi iba yung dating din pag series at saka pelikula no. Pero yun, baka siya dito ang comedy ulit mga kasembreros. Si pambansang shipper. Na minsan ano rin yung iba hindi nila matiis na masisihin din ito si Joros kasi nga 'di ba shipper siya dati ng Kathden talaga mga kasembreros na ay pinaasa mo kami ganun. So pero pabiro na lang sinasabi ng mga tao na pinaasa kunwari sila ni Joros kasi nasa atin naman talaga ang desisyon kahit na paasahin man tayo ng ilang katao dyan ay kung nasa atin naman ang desisyon na ayaw nating umasa or ayaw nating mag-ship ng mag-partner, mag-tandem, especially Kathden ay nasa atin naman ang desisyon mga kasembreros. So ika nga ay walang pilitan no, good vibes lang mga kasembreros. So may mga bagay-bagay sa buhay na hindi mo nang kailangan iasa sa mga desisyon sa iba no, talagang tayo mismo ang desisyon because may power ang choice mga kasembreros. Huwag natin iasa ang lahat ng bagay at desisyon at influence no sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon or sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon mga kasembreros kasi may kanya-kanya tayong buhay. So talaga nag-advise na ako dito na hindi, joke lang po mga kasembreros. No, tutuwa tayo no na magsasama ulit ang tulay ng Kathden mga kasembreros. So yun, hoping and praying talaga na yung Elena 1944 ay masimulan na rin mga kasembreros. So grabe ang pacing ni Alden, sobrang bilis no, may may love siargao siya, may kaliwat kanang endorsements no, fan meets dito, fan meets doon, tapos may mga guestings pa siya no, may mga interviews. Pero grabe ang kanya, kung pa yung paggalaw niya ay grabe ang bilis no, nakita natin yung step by step at saka pagiging organisado talaga ni Alden at ng kanyang team mga kasembreros when it comes to scheduling no, management ng oras ng tapings ng so on mga kasembreros. Basta no, alam niya na yung gusto kong sabihin, talaga magaling sila mag-manage ng time nila mga kasembreros. So keep up the good work talaga sa team ni Alden. So sa susunod natin na mga items ay mas matutuwa kayo mga kasembreros no, or sa susunod na vlog natin ay matutuwa kayo. Pero sa ngayon may last item ako dito na pinupull up mga kasembreros no, na kung saan ay si Alden ay na-feature sa Manila Standard yata ito no, Manila Standard Live 3 hours ago. Sabi dito ay multimedia star Alden Richards is slowing down the tempo of a 15-year career that has already been defined by constant motion. He now steps away from the grind phase in favor of a more international or intentional approach to work, health, and creativity. So yun siya no, mga kasembreros. Tapos si Alden dito ay naka-blue. Hindi ko alam kung ano to. Parang ano siya no, parang tabi to. Parang throwback yung picture na ito mga kasembreros. Pero yun po, talagang sobrang igop at kulit at saka organized ni Alden mga kasembreros. Alright, so try kong i-play itong ibang videos na pwede natin mapakinggan mga kasembreros kung hindi copyright. Tapos ang salita ng Panginoon no, ay pakinggan po natin. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Gaya ng Isang Leon.
Proverbs 28 verse 1, the sinful run away when no one is trying to catch them, but those who are right with God have as much strength of heart as a lion. So ito pala siya mga kasembreros, no? Nakakatawa tong unang stanza or yung unang verse mga kasembreros kasi yung mga makasalanan daw or yung mga taong gumagawa ng masama mga kasembreros ay tumatakbo daw sila na wala namang humahabol sa kanila or gustong hulihin sila mga kasembreros. So para sila nag-hallucinate or parang nag-imagine na baka may gustong humuli sa akin or gustong kasi nga gumawa sila ng masama, no? Baka kunwari nakapatay sila or nakasakit sila or naka-offend sila. Kung kaya parang natatakot sila mga kasembreros, parang nag-hallucinate sila mga kasembreros or nag-imagine na baka may maghiganti sa kanila anytime. So, ganun din sa buhay natin, no? Kunwari, pag may nakaaway tayo, nakagalit tayo, ayoko talaga ng ganun. Yung may nakagalit ako mga customers kasi inisip ko baka gantihan ako, baka anong gawin ito sa akin. So, parang ayoko ng ganun talaga mga customers. Kung kaya, I always wanted to live a life with a peaceful community or environment mga kasembreros na wala akong kagalit or wala akong kaaway. So, kasi parang ang pangit, no? Ang pangit na mamuhay mga kasembreros na meron kang kagalit, meron kang kaaway mga kasembreros. Kasi nga, baka anytime at anywhere ay pagdiskitahan ka or pagigantihan ka mga kasembreros or pwedeng yung buong pamilya nilang kaaway mo, di ba? Parang pag nakita mo yung kapatid niya o yung asawa niya o yung kanyang magulang for example or anak for example ay pagigantihan ka. So it's definitely giyera or trouble na malaki mga kasembreros kapag ganun po ang nangyari. So sabi dito naman ni Haring Solomon sa pangalawang stanza, but those who are right with God have as much strength of heart as a lion. So kagaya naman ng isang leon or lion mga kasembreros, yung mga taong gumagawa ng tama. Okay? Gumagawa ng tama at saka namumuhay ng tama mga kasembreros ayon sa kalooban at utos ng Diyos. No? But those who are right with God have as much strength of heart as... Grabe, no? Katatagan. So ito siya mga kasembreros, no? Strength na kagaya ng leon. Kasi nga ang leon po ang the strongest, no? At saka hari ng kagubatan, no? King of the jungle. Ang mga leon, mga kasembreros, dahil nga sa taglay nilang lakas, no? Liksi, at tapang mga yung angas ba ng mga leon or lions mga kasembreros, talagang matatakot ka no sa kanilang postura, the way they stare, the way they stand, the way they walk, no, the way they act, you know, in general mga kasembreros. Ang mga leon ay talagang matatakot ka talaga lalo na pag tumitig na sa iyo, no, mga kasembreros. Proverbs 28 verse 1 paints a vivid picture of how two distinct types of people respond to their circumstances. The verse contrasts the behavior of the wicked, ito yung mga taong masama, with that of the righteous. When we read it closely, we see the true nature of fear and courage in daily life. The wicked people, those who choose to live in ways that are contrary to God's teachings, are depicted as constantly anxious and afraid. So, constantly anxious sila. Para silang nababalisa parati, mga taong, parang yung sa kanto term, parang praning. So, parang ganon mga kaswes. Parang may nakita sila hindi natin nakikita, parang may naririnig sila hindi natin naririnig, parang natatakot sila na wala nang dapat katakutan. So, parang ganon siya mga kasembreros. Parang siyang napapraning nga mga kasembreros, parang nag-hallucinate at saka nagdi-delusion. So parang gano'n siya, delusional mga kasembreros na parang may mga bagay-bagay, may mga guni-guni siyang naririnig at saka nakikita na hindi natin napapansin at hindi natin naririnig at hindi natin nakikita na sa ating senses mga kasembreros. So gano'n dito, parang parati silang takot, na parati silang anxious kasi nga may nakaaway sila. No? They flee even when there is no actual danger. So lumalayo na sila kahit na wala namang tunay na panganib. Their hearts are burdened with guilt and fear, which leads them to feel like they are always under threat. So this fear can lead them to make unwise decisions and act irrationally. So grabe, no? Grabe ang epekto nitong pagiging delusional, yung pagiging matatakutin, yung tumatakbo ka at saka umalis ka na sa isang lugar na parang walang dahilan kasi nga nagtatago ka, no? Kailangan mong lumayo, magpapakalayo-layo. So,
maapektuhan talaga yung desisyon nila, no? Maapektuhan yung kanilang plano, maapektuhan yung the way they respond to circumstances. Okay, kunwari, kailangan ka pa ng nanay mo dito sa lugar nila o sa bahay nila, tapos kailangan mo umalis kasi nga natatakot ka, baka balikan ka na ng kaaway mo or nung ginawan mo ng masama. So, kung pa maapektuhan mga kasos kahit yung pamilya mo, yung desisyon mo mga kasembreros, kunwari, nagtatrabaho ka dito, tapos stable ka na dito sa trabaho mo, matagal ka na dito sa trabaho, kunwari 30 years, 20 years ka na dito, tapos dahil may nakaaway ka o gumawa ka ng masama sa isang tao, natakot ka na balikan, so aalis ka doon sa minahal mong kumpanya o trabaho mga customers. So ganun po, no? Ganun po ang scenario dito mga customers, which is definitely mahirap kasi pag nagsimula ka na naman sa panibagong lugar, magsisimula ka na naman doon ng hakbangin and so on mga kasembreros. So panibagong mga kapitbahay, panibagong mga alituntunin, panibagong community. So parang mahirap mga kasembreros talagang magsimula ulit. Especially kapag may tinatakbuhan kang kasalanan. On the flip side, the righteous, those who seek to uphold justice, honesty, and integrity are described as bold. Being bold as a lion means having strength and confidence. So, on the other hand naman daw ay yung mga taong talagang may takot sa Diyos, gumagawa ng tama, no? Yung mga gumagawa ng may katarungan, no? At saka may katapatan, honesty at saka integrity mga kasembreros ay nilalarawan dito ni Haring Solomon na matatapang, no? They are bold mga kasembreros kagaya ng isang leon. Malalakas sila at merong confidence ba na nanggaling sa Diyos mga kasembreros. Righteous individuals find place or find peace in their choices because they align their actions with God's will. They do not have to live in fear as they are free from the guilt that binds the wicked. This comparison helps us understand the blessings of living rightly according to divine guidance as it fosters a spirit of confidence and courage. So, parang ano lang to, parang ganito lang. Ang gumagawa ng tama, may pagpapala. Ang gumagawa ng mali, may parusa or may consequences na nag-aantay mga kasembreros. So, ganun po siya. So, definitely doon tayo sa pagpapala mga kasembreros. Yung mga tao dito, yung mga tumatakbo, yung mga maalis, yung mga nagra-run away mga kasembreros ay signifying yung nagmamadali, no? Run away mga kasembreros. The phrase, the righteous are bold as a lion, encapsulates the essence of confidence derived from a clear conscience. The righteous do not carry guilt. They act with integrity, and that grants them a peace and that emboldens them. This contrasts the fear-driven behavior of those who live in opposition to God's word. It's a celebration of the right relationship with the Lord, which leads to blessings beyond measure. So, yun siya, no? Grabe, no? Yung blessings din ng mga taong may takot sa Diyos, yung taong tama yung ginagawa, yung punong-puno ng integrity, punong-puno ng honesty, punong-puno ng katarungan, at katwiran ang kanilang ginagawa ay may mga blessings na nag-aantay beyond our understanding or measure. Every choice we make has consequences. The contrast between the righteous and the wicked serves as a reminder that the path we choose dictates our expressions or experiences. Not living in accordance with God's will can lead to turmoil and anxiety. We should consider how our actions align with our values and beliefs. So, kung kaya dapat talaga yung ating paniniwala, let's say, faithful tayo sa Panginoon, so yung actions dapat natin ay tugma at saka in line doon sa ating pananampalataya. So, if we say that we have faith in God, we have faith in the Lord Jesus Christ, we obey God, so therefore, we act according to that faith. No, meron tayong love, may peace, may gentleness, may humility, may forgiveness, may mercy, and so on mga kasembreros. So sa final thought natin, by staying rooted in faith and allowing it to guide us, we can find strength comparable to that of a lion. As we explore more about wisdom and righteousness, let us remember the importance of God's Word sa ating buhay. So mahalaga talaga yung God's Word, yung salita ng Panginoon talaga mga customers is really, really, really important sa ating buhay. Parang ano siya, parang pagkain, di ba? Pag hindi tayo kumakain na sa araw-araw ay manghihina tayo mga kasembreros. So eventually manghihina yung ating physical strength, yung ating stamina, yung ating immune system, and babagsak of course yung ating katawan, which can lead to danger in health mga kasembreros.
So encourage you to explore more topics that can help enhance your faith journey. In closing, Proverbs 28 verse 1 serves as a powerful reminder of the importance of living a life of righteousness. So yun, katarungan talaga at katwiran, no? Tama ba yung ating ginagawa, mga kasunod? So we hate wrongdoings. It invites us to reflect on our daily choices and encourages us to be bold in our faith. As we face challenges, let us ground ourselves in the understanding that with righteousness comes courage. We are free to step forward without fear when our choices are aligned with God's guidelines. So, parang yung master natin si Lord, di ba? Tapos, kapag tama yung ating ginagawa, we'll definitely sabihin ng master na, okay, itong aking servant, yung aking tagapaglingkod at anak. So, bibigyan ko ng bonus. Pero kapag mali naman yung ginagawa mo, ganito yung instruction ni Lord, tapos iba yung ginawa mo, so definitely, may kalakip na consequences or penalty, mga kasembreros. Alright? So, pero yun, as a whole, dapat maging matapang tayo, maging confident tayo, maging magiging fearless tayo, mga kasembreros, sa ating pananampalataya, kagaya ng isang leon according kay Haring Solomon. Alright, sin lamang po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at confidence at katapangan kagaya ng isang leon. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you next segment, mga kasunod, and paalam po. I love you all.